umpisahan ko na kagad. For me, parang ito na yung top bigs budget shoes ngayon. 361-degree Joker 1. Napakatagal kong hinintay itong sapatos na to. Finally, nagkaroon na ng signature shoes si The Joker, si Mr. MVP. Pero, guys, ito masasabi ko, it's worth the wait. I-explain ko kung bakit. Samahan nyo na ako. I-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Umpisahan ko na kagad. For me, parang ito na yung top bigs budget shoes ngayon. Wow naman! Wow! Wow! Pero parang kasi kahit pa small forward, kahit pa guards, pwede pa rin gumamit nito eh. I-explain ko kung bakit, no? Pero umpisahan natin sa aesthetic and material kasi nagulat ako sa aesthetic nito. Napakasimple niya kasi, no? Minimalist, hindi bulky. Usually pag pang bigs na sapatos, very bulky. Ito, hindi siya bulky. So parang pwede rin to lifestyle shoes. Sa totoo lang pwede nyo pamorma kasi nga leather din siya, no? So yung uppers niya leather, kaya di ba yung mga white leather sneakers natin, no? Hilig natin ipamorma yon. Yung mga Jordans na old school, hilig natin ipamorma kahit high cut kasi nga leather yun. Madaling bagayan, no? Same dito. Marami ring kulay naman pagpipilian. Meron pa akong isang yung Joker colorway talaga, no? Pero hindi lang ito yung maganda, guys. Parang halos lahat actually maganda. Maganda rin yung Denver. And yung parang triple red. Parang high cut, mid cut, nandun siya sa gitna. And yung design, guys, ang galing ng pakaka-design. Lalo na nga itong white colorway na to, no? May tahi, embroidered yung uppers niya. Dito rin may parang suede material. Ang ganda, guys, grabe. No, kahit dito sa Joker colorway, no, premium na premium yung leather, yung suede. Pero guys, hindi ito sobrang mahal. Yun lang sinasabi ko. First signature shoes ni The Joker, napakaganda ng performance, pero yung presyo, guys, grabe. Nagugulat ako. Umpisa ko na agad, nasa 4,300 to mga 4,000 to 4,300. Huwag kayong mag-alala, may link naman dyan, pero mamaya nyo na i-click, tapusin nyo muna to. And yun nga, aesthetic niya, yung shape, nagagandahan ako. Walang ginayahan, unique. Parang yung mga pattern daw kasi na to, no? Pati yung outsole, umpisa ko na ang tawag, parang traditional Serbian national na pattern, parang ganon na nilagay dito. So ang ganda, no? Kumbaga sa bansa rin ni Nikola Jokic, binibigyan din nila ng parang inspiration dito sa sapatos na to. So dahil dyan, guys, aesthetic and material, kompleto naman to ng lahat ng hinahanap ko sa sapatos. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Di ko lang na perfect kasi hindi po siya carbon fiber na torsion plate, no? Pero okay lang kasi kumpleto siya ng torsional support, no? Mamaya explain natin yan. Sige, puntahan na nga natin. Umpisahan nga muna natin sa sa safety and support. Kasi for me, yung best selling point nito, kumbaga yung strength niya. Malamang pang center to, no? Si Nikola Jokic, heavy siya, malaki. Kailangan niya ng support talaga sa sapatos, no? Iwas tapilok. And guys, yun, marami po itong iwas tapilok na technology. Unang-una yung uppers niya. Umpisa natin. Guys, ang leather na uppers, very supportive, no? Compare naman natin sa mesh na masyado nag-expand, no? Lalo na depende sa mesh, no? Nag-expand. Breathable yun. Ito, yun nga yung disadvantage ng leather. Pero very supportive po. Mararamdaman mo yung lockdown, no? All throughout leather siya. So, ramdam mo yung lockdown all throughout. May TPU dito sa heel. Ang ganda ng heel counter. Meron pang TPU dito. So, yung heel counter po talaga very supportive dyan. Ang ganda ng lockdown. Pero, yung comfort di nawawala. Mamaya natin i-explain yan. Outsole, umaangat din dito sa side. No? So, for lateral support po yan. Jab step, Euro step. Covered kayo sa mga side-to-side movement ninyo. Pero naman po siyang torsion plate. Yun, parang nylon sheet siya na torsion plate. Okay naman, no? Ang lakas ng torsional support naman ramdam ko. Parang same material dito, no? Ito sa TPU yung torsion plate.
And malaki naman, so okay lang yan. May torsional support. Safety and support, yun nga, sasabihin ko na dahil very supportive ng sapatos. Okay din naman pala yung outrigger, no? Okay lang, hindi masyado nakaprotrude, pero ramdam mo naman na may tulong pa rin. So 10 out of 10 sa safety and support. Next, pupunta na tayo sa traction. Naging next yung traction, no? Dapat doon tayo mag-start. Pero okay lang, kasi nga guys, dinami ko, diamond grip na technology yung ginamit dito. Na galing nga sa Serbia yung pattern, inspired yung itong itong design, itong solid rubber outsole na ginamit. And yes guys, no, itong makabagong technology nila, kung ano man ito, napakakapit po talaga. Parang same pala dito sa team, no? Ganun yung pattern, yung ganda ng pattern, no? Galing. Napakakapit po, indoors, no? 10 out of 10 yung squeak test. Tap on a dime, capture po talaga yung traction nito. Pero outdoors, pwede rin sana. Hard enough po sana yung diamond grip. Matigas-tigas naman sana, kaso lang may mga maliliit siyang grooves, may mga maliliit na pattern, may mga patusok na maliit and hiwa-hiwalay na grooves. Kaya pag in-outdoor ninyo, yung Nikola Jokic, parang apang-hinayang din, no? Kung pwede indoor nyo na lang, siguro kung gusto niya ng Nikola Jokic tapos i-outdoor niyo, ito yung bilhin niyo guys. No, yung kanyang team shoes. Hindi rin siya masyadong nag-a-attract ng dust. So okay naman siya, hindi nag-a-attract ng dust. So dahil dyan guys, traction and outsole, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10. Isa pa sa mga sa talagang best-selling point niya. Punta na tayo sa cushioning, no? Dapat mamaya pa to eh. Pero kasi very responsive, low to the ground. Nagulat ako, no? Kung ikukumpara ko dito sa AG5, parang mas pang center to. Parang ito pwede pa sa forward eh. Pwede nga sa guard kasi low to the ground, you will feel fast, you will feel quick, very responsive, minimalist yung pakiramdam mo. Parang nandun ka na, no? Parang kang may hahalin tulad ko siya actually sa pakiramdam ko sa court feel ng Big 3 na Quick Pro eh. Pump guardia to eh. No? So, ganun kalupit. Pero ang kagandahan, ito makinig kayo, yung impact protection, promising pa rin po. Promising. Impact protection, great pa rin po kasi nga full length na Quick-Tech po yung ginamit. No? Full length Quick-Tech foam. Isa sa mga pinakamahal kong foam yan. Aramdam natin lagi yung bounce niya, no? Sikat na sikat yan sa bounciness, sa responsiveness, sa energy return, no? And may energy return naman to dahil nga sa torsion plate, may konti. No, may konti naman. Nagulat nga ako na akala ko magiging very stiff ito. Kasi sobrang cage yung niya yung foam niya. Tingnan nyo guys doon sa team. Yung sa team shoes niya, nakalabas very exposed yung foam. Ito hindi, kinage all throughout. So, usually guys, ayaw ko ng cage na foam kasi nga, hindi ko maramdaman yung compression, hindi ko masyado maramdaman yung lambot, yung plush. Pero dito nagulat ako, no? Hindi naman kasi masyado palang matigas yung, yung caging niya. So, kahit pa paano, nandun pa rin. No, mararamdaman mo very bouncy ka dito sa sapatos na to. And marami na talaga nagsabi niyan. Halos lahat na nag-review ng sapatos na to, kahit international pang reviewer, yun ang sinasabi nila. Kasi very bouncy, hindi ko alam kung bakit. Siguro pag kinage mo yung Quick-Tech, nagiging very bouncy siya. Pag fully caged. Yun yung theory ko lang sa tingin ko. Kasi first time ko nakita yung fully caged yung So yun, so because of that guys, score na natin to 10 out of 10 pa rin sa cushioning dito sa Joker 1. Next, punta na tayo sa breathability. Yun, medyo bagsak to guys sa breathability. Huwag na natin patagalin. Bibigyan ko lang to ng 7.5 out of 10 kasi dun lang sa tang merong butas-butas and hindi pa gaanong kalakihan yung butas-butas sa tang. No? Mesh naman siya pero yun, konti lang din yung butas. So 7 out of 10 po talaga. Ang score natin dito. 7.5 out of 10. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Guys, umpisahan ko pala sa fit, no?
Kasi very tricky yung fit niya. Medyo narrow yung entrada eh. Dito sa toe box, medyo narrow siya. Parang minsan isasuggest ko, masasuggest ko talaga na kung wide foot kayo, mag 1 size up, 0.5 size up kayo dito. No? Kung very narrow yung paa nyo, sige, true to size. Kung narrow talaga yung paa nyo. Kasi for me, narrow yung paa ko, snug fit na ako dito. Ito kasi hindi na rin ito mag-expand, unlike ng mesh na yung sinasabi natin, pag ginamit na break-in, luluwag pa, mag-expand pa. Ito hindi na. Leather to. Mag-expand, very minimal na lang kung mag-expand pa. No? So, yun nga. 0.5 or 1 size up po kayo dito kung wide foot kayo. Sa comfort, guys, well padded po ito all throughout. Nakakatuwa. No? Well padded all throughout. Buti na lang may mesh sa loob, may padding sa loob. So, pantay-pantay naman yung tang, makapal yung tang, ang laki ng tang. No? Dito sa heel part, ang kapal din. And guys, ano siya? Yung straddle board niya, mesh. Ayan, mesh. Nakikita kaya? Mesh straddle board po, so nakakatuwa. Pero yun nga, buti na lang na dahil sa mesh siya, na straddle board, mararamdaman mo yung foam, nandun ka na. No, malambot na yung step-in comfort. Yung compression medyo na-limit nito no, nitong bakal na to. Pero okay lang, nandun pa rin naman yung lambot. Marami rin namang 4-foot flex. Very flexible, kaya nga sabi ko pwede sa guard pa rin. No, hindi mo mararamdaman masyado yung stiffness, no? And yung magaan to, guys. For a center na shoes, magaan po talaga. Hindi, wow. 458 for a size 45, no? Grams po yun 458 grams. Okay na rin, no? Nakakagulat for a center shoes. Pag Quick-O-Tec naman kasi, and wala naman masyadong TPU, wala naman mga pampabigat talaga sobra. Okay siya. Heel to toe transition, okay din naman, kahit papano. Dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Kasi very comfortable naman din siya na sapatos talaga. No, kahit leather, kala ko hindi. Next, punta na tayo sa price tag. Guys, nagulat ako Siyempre dapat i-consider din natin, MVP shoes to. Signature shoes to. Main shoes ito ni Nikola Jokic. So dapat nga mahal itong sobre. Dapat ina-expect ko nasa 7. To be honest lang kasi yung mga una yung sapatos sa akin ni Nikola Jokic. Yung Big 3 Future. Nandun na 8 nga yun di ba? So, ina-expect ko ganun. Kasi first signature shoes niya, siyempre historic to. Nagulat ako guys, yung presyo niya, hindi tayo masyadong sinaktan ng presyo nito. Abot kaya, no? Mag-iipon ka lang, konting save, no? Lalagay ka ng pera dyan sa piggy bank. Kaya. For me, kung ganito naman yung performance, ganito yung itsura, yes. Bibilin ko pa rin sa ganung presyo. Siyempre, pag may voucher ka, mas mababa pa yun. Okay. Speaking of voucher, kasi kahit gamitin nyo yung link ko, magagamit nyo pa rin yung voucher, makakagamit pa rin kayo ng discount codes. And ang kagandahan yan guys, natutulungan nyo yung channel natin na ma-maintain kung gumawa ng mga videos na to and mag-grow yung channel natin. Supportahan nyo ako guys sa pamamagitan ng paggamit ng link kasi may nakukuha kong maliit na commission dyan. Huwag kayo iiyak. Maraming salamat guys in advance. Iskura na pala natin to sa price tag. For me, 9 out of 10 pa rin to sa price tag. Pero yun guys, kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga pang-bigs na basketball shoes, maglalagay po ako ng mga video dito. Click nyo lang po yan para mapanood nyo kagad. And yung bilog dito, subscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always nurture protein. Bye!